Ditong pinagpala ng Diyos? Sino dito ang ramdam ng presensya ng Diyos? Amen? Pag-isip pa lang natin kaninang umaga, talagang ramdam na natin ang presensya ni Lord. Lord, salamat. Good morning. Salamat, Panginoon, may panibago na naman buhay. Pagkat sinabi nga sa kanta, for they are new every morning and new every morning, right? Laging may bagong hininga, bagong buhay, bagong blessings, fresh anointing, fresh talagang may lahat ng pagising natin sa umaga, lahat binibigay ni Lord fresh sa atin. Amen? Kaya ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? At tapat sa lahat ng atin. Kaya ngayon po ay pag-uusapan natin kung gaano katapat ang Diyos ngayong umaga. At tayo po ay sama-sama tayong manatili sa presensya ng Diyos. Maaari po bang lahat tayo tumayo? Muli, hinihilingan ko po. Ayan, exercise yan. Ano po? So tayo po ay manalangin at ipasakop natin ito sa ating Diyos. Ang malaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito muli, Panginoon. Lord, salamat sa iyong presensya. Simula kaninang umaga hanggang sa ngayon sa aming pagsamba, Lord, ramdam namin ang iyong pagsama, ramdam namin ang iyong pag-ibig, ramdam ka namin, O Diyos. And we thank you, Holy Spirit, for being with us. You are welcome, O God, to work in our midst, to minister in our midst. At Lord, dalangin po namin na walang ibang tinig kaming maririnig kung hindi ikaw lamang. Lord, use me and inspire me only, O God. Anoint me to deliver your message to this congregation, to this church, Panginoon. Lord, mapunuan mo kami ng iyong presensya, ng iyong salita, at O Diyos, Panginoon, magkaroon ng corrections, magkaroon ng alignment, magkaroon ng rearrangement, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, dadaloy ang pagpapala sa amin, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Lord, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, we ask for your sanctification, purification, O God. At sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, sa oras na ito, hindi namin kita, ngunit kita mo ang lahat ng laman ng aming puso, ang aming isipan, O Diyos. Kaya, Panginoon, saliksikin mo, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin dito. Linisin mo po kami. Alisin mo ang hindi karapat-dapat. Palambutin mo, O Diyos, ang lahat ng matitigas, Panginoon, sa puso namin at sa buhay namin. At hayaan mo, O Diyos, na matanggap namin ng iyong salita ng buong buo sa buhay namin. Nang sa ganon, Lord, maranasan ka namin ng totoo. Sa pangalan ni Jesus, malakas po na palakpak para sa Diyos ng mga Diyos. Amen at amen at amen. Hallelujah. Hallelujah. So sige po, tayo po dako na sa ating nasa na ba yung wala pa rin ba? Wala pa rin ba? So ang ating pag-uusapan po ngayon, ayan, ay sino dito ang merong pain and suffering in our lives? Amen. Kahit hindi ngayon, kahit from the past of your lives, minsan may mga hindi ka maintindihan sa buhay natin, that we have these situations that we cannot understand despite of our faithfulness to the Lord. Or sometimes, Lord, mahal naman kita, pero bakit po ganito? Ano po? So yan yung pag-uusapan po natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon is run with what? Endurance. Alam niyo mga kapatid, bakit run? Kasi in our lives, talagang meron tayong karera na tatahakin. Meron tayong takbuhin na tatahakin. Hindi man tayo paunahan, pero meron tayong takbuhin na tatahakin na kailangan talaga nating maabot until the end. Sa ating karera, it doesn't matter mapagod ka, it doesn't matter matapilo ka. The most important in that race is for you to continue to run. Amen? With what? With endurance. Tingnan niyo po ang sinabi dito. Ang sinabi dito sa 2 Timothy, sabi ni Paul, I have fought the good fight, and I have finished the race, and I have kept the faith. So tala niya, kung ito na yung mga time na si Paul ay malapit na, alam na niya ang magiging ending niya, at sinabi ni Paul, kasi kung makikita, kung aaralan natin yung buhay ni Paul in the New Testament, ay talagang grabe po. Nagsimula siya sa pagiging persecutor hanggang sa siya na yung pinapersecute
Ano po? At talagang ilang beses siyang pinahirapan, tinorture para lang i-deny niya yung pananampalataya niya kay Jesus Christ, pero hindi niya ginawa yun. That is the endurance. Ano po? Yan yung sinasabi nating endurance, at mas lalalim pa tayo sa endurance na ito. Mamaya, ano pa po ba? Sa James chapter 5 verse 10 to 11. Ang sabi, as an example, brothers and sisters of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, in our life, suffering is part of your life. Amen? Struggles is part of your life. Meron ba kayong nakilala? Kahit sabihin mong napakayaman, wala man siyang problema sa finances, pero still, that person has a suffering or struggle. Amen? May mga taong mayayaman, napakayayaman, lahat na ng bagay sa mundo kaya niyang bilhin. Pero bakit sila nababalitaan na natin nagpapakamatay, nagkukbit ng suicide? Amen? Because even at their situations that yes, they can get what they want. Meron kang mga 40 luxury cars. Ano? Meron kang mga maletang mga limpak-lipak na bilyon-bilyong pera na dinideliver na lang sa bahay mo. Pero despite in that situations, there is still an emptiness in our hearts. That no one can feel it. Walang sino man na makakapagpuno ng emptiness na yon sa puso natin. Kasi doon sa puso natin, sa part ng life natin, talagang may room. At yun is empty. Walang sino man na makakapagpuno nun, not even the money. Kahit ang pangarap mo, your dream job, your dream car, your dream house, kahit sabi mo may basketball court sa basement, may swimming pool sa rooftop, kahit ganun yan, walang sino man na makakapagpuno ng bagay na yan rather than God. It is the Lord only who can feel that emptiness in our hearts. And despite, kahit sabihin mo may suffering, because of that suffering, meron tayong patience at meron tayong endurance na makukuha. Kaya sinabi natin, run with endurance. So pag-aaralan natin kung bakit yan. So sa life po na ito, tala niya, isa pa, we count those blessed who endured. You have heard the endurance. Amen? Of Job, and have seen the outcome of the Lord's dealing, that the Lord is full of compassion and merciful. Tignan po natin. Sa Greek word, mga kapatid, ang salitang endurance is hupomeno. Sabihin natin, hupomeno. Anong ibig sabihin ng hupomeno? To stay behind, to await, and to endure. Mga kapatid, in the Bible, in biblical way, sa salita ng Diyos, o kung ilaalay natin in spiritual life, the word endure, mga kapatid, kasi ang endure dito sa mundong ito, ay sige, tiisin ko na nga lang. Okay lang yan. Sige, tiisin ko na lang. Hindi po ganun ang endure na sinasabi ng Diyos. Ang endure dito, may kasamang pagtitiyaga, may kasamang acceptance, may kasamang paghahantay, at pagtitiis talaga. That's the endurance that the Lord is telling us. Mas lalalim pa po tayo dito about sa endurance na ito. Tignan niyo po ang sinabi kanina, have heard of the endurance of Job. So, sino pag-uusapan natin? Si Job. So, maraming mga tao sa Bible na maaari natin makukuhanan natin ng aral about the endurance. Pero dito, pag-uusapan natin si Job, at makikita natin si James. Si James po is disciples ni Jesus. At kung makikita natin, si James is existing in the New Testament era. At si Job naman is nasa Old Testament. So, ibig sabihin mga kapatid, pinag-uusapan si Job between Old Testament and New Testament, patunay lamang na si Job is not an alamat. Hindi siya myth. Hindi siya kwento-kwento lamang kung hindi siya ay tunay na nag-i-exist na tao. Amen? Amen po ba? So, tingnan natin. Ano pa? Ito na. Yung Job yung book of Job na ito, simula sa chapter 1 to 2, nahahati po ito sa tatlo. Ano yung unang yon? 1 to 2 is the suffering.
The number 3 to 37 is they're debating with their friends, why these people is suffering. Sa 38 naman, sa 42, God sovereignty. Amen? Pag-usapan po natin. Ang sabi po sa Job chapter 1, there once was a man named Job who lived in the land of Uz. Saan daw? Sa Uz. He was blameless and a man of completely integrity. Grabe. He feared God and stayed away from evil. He had 7 sons and 3 daughters. Tingnan niyo po Inilarawan si Job sa Bible as what? Blameless. Ano yung ibig sabihin ng blameless? Now, does it mean that you're blameless? You're perfect? Now, bakit siya blameless? Mga kapatid, sinabi rin dito, blameless siya, bakit? He's complete integrity. May grabing personalidad ito si Job na ito pagdating kay Lord. At ano pa? He feared God and stay away from evil. So bakit blameless si Paul? Hindi siya perfect. Si Job, hindi po siya perfect, hindi siya 100% perfect. Bakit? Kasi walang nabuhay sa mundong ito rather than Christ ang perpekto. Amen? Si Jesus lang ang nabuhay sa mundong ito na perfect. Ngayon, bakit blameless ang ibinigay? Si Job kasi, ayaw niya sa kasalanan. Talagang maingat siya pagdating sa mga kautusan ng Diyos. At ayaw niya na siya ay magkakasala at magkukulang sa Diyos. Kaya nga, alam mo, he feared God and stay away from evil. He is not perfect, yes. Pwede pa rin siya magkamali, pero it doesn't mean na makasalanan na siya. No. Patunay lang yun, mga kapatid. Tulad sa atin, pwede tayo lahat magkamali. Lahat tayo pwede magkamali. Pero iba yung minamahal mo na yung pagkakamali mo. Yung na-enjoy mo yung pagkakamali mo. Iba yung struggle sa cycle na. Nakukuha po natin yung pag-aral natin. Pag nahulog ka na doon sa cycle na yon, wala nang endurance doon. Pag nasa cycle ka na, anong magagawa na doon? Deliverance na yon. Bakit? Kasi may stronghold na yung enemy sa'yo. Amen? So si Job, talagang iniingatan niya na hindi siya mahulog doon sa cycle na yun. Bakit? He feared God and stay away from evil. Amen? Nakuha po natin? So ano ba? Ito si Job tingnan nyo meron siyang, he owned 7,000 sheep. Wow. 3,000 camels, 500 teams of oxen, and 500 female donkeys. He also had many servants. He was, in fact, the richest person in that entire area. Kumbaga, mas grabe pa to sa 40 luxury cars. Ano po? Ano natin. Grabe. Kasi dati po, nung panahon na yun, wala namang ganung value ang money pa. Ang timbangan nila ng kayamanan is the property at ano pa, yung mga kanilang ari-arian, yung mga hayop. Ano po? At sa dami ng mga yan, talaga nagpapatunay ito na napakayaman nitong ni Job na ito. That he can get whatever he want. Napakadami niyang servant. Maraming kasambahay. Madami mga alagad. May mga talagang mga makikisig na servant ang mga sa Job na ito. Bakit? Dahil sa kanyang talagang tinataglay na kayamanan na nagmumula kay Lord. Amen. Ano pa? Job's son would take turn preparing feast in their homes. And they would also invite their sisters to celebrate with them. Ano daw? Nandun daw, di ba? When this celebration ended, pag natapos na daw, sometimes after several days, Job would purify his children. Ano napansin natin kay Job? Job is a good parent. He is a good father that he is concerned siya doon sa buhay ng mga anak niya. Saang way? Sa spiritual way. Amen?
Yes, concerned siya sa physical life. Kaya binibigyan niya ng kanilang bahay, yung mga anak niya. Kahit anong kailangan, concern si Job diyan. Pero mas concerned si Job saan? Sa spiritual life ng kanyang anak. Amen? Tala niyo, basahin pa po natin. He would get up early in the morning. Imagine, no? And offer a burnt offering for each of them. Sa lahat ng kanyang mga anak, tigil-tigisa sila. Ano? For Job said to himself, perhaps my children have sinned and have cursed God in their hearts. This was Job's regular practice. Amen? So, tanong nyo bakit? Ang sinabi sa Bible, teach your child the way they should grow. Ngayon, paano natin, sa mga parents, paano nyo po kami palalakihin as your mga anak? Sige, magsikat pala ng pag-aaral. At ano mo lang, okay lang yan. Sige, magsikat pala ng pag-aaral para makatapos ka ng pag-aaral. Para magkaroon ka ng maganda kinabukasan. Pagkatapos magkaroon ng maganda kinabukasan, nakapagtapos ng pag-aaral, praise God, nagkatapos ng magandang pag-aaral, ano naman, dahil mahal mo yung anak mo, anak, magkano ka naman, manligaw ka naman, o kaya magpaligaw ka naman dyan, di ba? Para, di ba kasi family naman, di ba, pag magkakaanak naman, pag manliligaw na, pag magpapaligaw na, kailan naman ako magkakapo, di ba? Ganun na, di ba? Yan yung buhay na natin. That's the perfect life na wow, ang ganda naman ng buhay ng anak ko. May malaki siyang bahay, may maganda siyang trabaho, lahat ang gaganda ng sasakyan niya, ang gaganda ng praise God, ang dami yung natutulungan. Pero sa Job, hindi lang doon yung practice niya. Bagkus inaakay niya saan? Sa presence ni Lord. Amen? Alam niyo, tala niyo, in the book of Matthew, the Lord says that seek me first and everything shall be added unto you. So mga kapatid, mga parents, ito po yung sinasabi sa atin ng Biblia at aral ng Biblia na sinasabi sa atin ngayon. Ano po? Naidikdik natin sa anak natin ang pag-ibig nila sa Diyos. Dahil pag ang anak natin na nakalakihan nila, naibigin nila at unahin nila ang Diyos, everything shall be added unto them. Hindi na natin po problemahin yung paglaki nila, pagtanda nila, yung future nila. Bakit? Kasi alam na natin that their lives is in the Lord's hand. Bakit? Kasi nagabayan natin yung anak natin sa kamay ng Diyos. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen po ba? Bakit? Because the spiritual life of the people is the eternal. But our flesh in this world is temporary. Yes, they can have the great life here in this world. But after that, what happened? Wala. Mawawala din yun. May dadala mo ba sa langit yun? Hindi. Pero yung kaluluwa ng anak mo, yung kaluluwa ng tao, yun yung may pupuntahan, and that's the eternal. Amen? Nakukuha po natin? So si Job, hindi lang siya talaga blameless as personality. Hindi lang siya may takot talaga sa Diyos na sa kanya lang, pampersonal lang niya. Hindi. Talagang sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos, sa sobrang talagang pag-ibig niya sa Diyos at sa lalim niya sa Diyos, ayaw niya na siya lang yung lumago, bagkus gusto niya pati yung anak niya lumago at lumalim sa pananampalataya sa kanyang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, mga parents, i-push natin yung mga anak natin. Pag may gawain, anak, dalo ka doon. Di ba? May prayer meeting, dalo ka doon. May Bible study, dalo ka doon. May youth, sir, may gathering ang young generation, dalo ka doon. Para kay Lord yan. Turuan natin mag-pray, turuan natin mag-devotion. Bago kumain, turuan natin mag-pray. Turuan natin unahin natin si Lord every day. Turuan nating magbigay. Para kay Lord, para sa iba. Bakit? Kasi para kay Lord yan. Amen? And in that way, we are guiding them the way that they should grow according to the will of our Father in heaven. Amen? Not in our will, but in the will of the Lord. Amen?
Amen. Ano ba? One day, the member of the heavenly court came to present themselves before the Lord. And the accuser, sino daw? Si Satan. Come with them. So, saan daw si Satan? Pumunta saan? Sa heavenly court. Ano? So, nakakapunta si Satan sa heaven? Yes. Nakakapasok si Satan sa presence ni Lord? Yes. Ano? Saan nakikita ang resibo? Ayun po, may resibo ako dito. Ayan. Ayun, sa Job chapter 1 verse 6. Ayan po ba? So where have you come from? Sabi ni Lord. The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth. Ano daw ginagawa ni Satan? Patrolling the earth. Ha? Ano daw ginagawa? Watching everything that's going on. Tanan nyo ha? Anong ginagawa ni Satan? Si Satan busy dito sa mundong ito. Anong ginagawa? Nagpapatrol. Kamusta na kaya to si Sister Flora? Ha? Kamusta na kaya to si Brother Orlan? Ha? Naantay ko lang to magkamali-kamalit. Papasukin ko to eh. Ganyan po yan. Ha? Ganyan po si Satan. Busy siya na magpatrol sa buong mundong ito, na magkamali ang mga mananampalataya. Kasi yung mga unbelievers, hindi yan, madali niya ng sakyan yun eh. Bakit? Kasi hindi na naniniwala kay Lord yun eh. Di ba? Pero yung mga believers, dun mas busy si Satan na, ay teka, kumusta kaya itong si anong to? Dati, mainit to pero, teka, gusto ko malamig to eh. Sabi sa'yo, huwag ka na umatin sa Sunday service. Mapagod ka lang dyan. Diba? Sasabihin sa'yo, umatin ka na ng Bible study, ng prayer meet. Sobra naman na yan. Okay na yung Sunday. Yung mga ganyan, di ba? Pag mga ganyan ang bulong na naririnig mo, sabi mo, get thee behind me, Satan. Ha? Minsan, talagang di ba? Amen po ba? I-rebukein mo. Sabi mo, hindi. Hindi galing kay Lord itong naririnig kong to. Amen? May nakikita ka ba doon? May $2 doon sa sahig. Kunin mo. Di mo naman alam kung kanino yun. Di ba? Diba? So may mga ganyan talaga na at anong ginagawa? Nagpapatrol siya. Busy siya magpatrol sa buong mundo. Bakit? Tinitignan ka niya, mga kapatid. Sana isipin mo palagi yan. That yes, the Lord is present. The Lord is present. But the enemy is present also. Amen? Busy siya na agawin ka niya sa kamay ng Diyos. At gusto ka niyang mag-suffer eternally. Amen? Kaya ang sabi ni Lord, unahin natin siya palagi. Hindi once at a time, once a year. Unahin natin siya, palagi. Amen? Kaya yung kantang palagi para kay Lord yon, di ba? Ano pa? Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? So sino doon nagsasalita? Si Lord. Tinang mo, pinagmamalaki ni Lord si Job. Oh. He is the finest man, wow, in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stay away from evil. Ilang beses nang inuulit yan? 2 na. Ibig sabihin, importante. Gantong pinibigyan ng diin ng Diyos, ang salitang ito, that you should be a blameless man, a man of complete integrity, and you should have a fear of the Lord, and you should stay away from what? From evil. Hindi lang si Job ang sinasabihan ni Lord dyan. Tayo, mga kapatid. Amen po ba? Amen po ba? Nakukuha po natin na tayo dapat, mga kapatid, kung nagawa ni Job, kaya din natin. Amen po. Nakukuha po natin. At sa ganito mamamaraan, talagang ang Diyos ay nagagalak. Talam mo, sobrang saya ni Lord. Ipinagmamalaki siya sa kaaway kay Satan na etong si Job na ito, nakikita mo ba itong anak kong ito si Job? Grabe itong anak kong to. Pero ang sinabi ni Satan, ang sinabi sa 1 Peter verse 5 to 8 muna, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Nagpapatrol lang si Satan dito. Ang sinabi sa 1 Peter, anong sabi? Be on sober spirit. Maging seryoso kayo. Huwag niyong mailitin ang spiritual life niyo, mga kapatid. But maging seryoso kayo. Be on alert. Your adversary, the devil, yung kaaway natin, the devil, prowls around like a roaring lion. Iniintay ka lang niya talaga na makapture, magkaroon siya ng stronghold sa iyo, nang mapalayo ka niya sa kamay ng Diyos. Darating yung time na ayaw mo na magsimba,
ayaw mo na mag-pray, tinatamad ka na magbasa ng Bible, yan. Sign na yan. Na baka talagang nahihimas-himas ka na ni Satan. Very good. Very good. Very good, Dar. Tuloy mo lang yan. Di ba? Di ba? Nakukuha po natin? Nagkulang ba ang Bible sa atin sa pagpapalala? Hindi, ang dami. Be on the alert. Amen? Be vigilant. Amen? So sabi dito, so resist him firmly in your faith, knowing that the same experience of suffering are being accomplished by your brothers and sisters who are in the world. Amen? Ito na. Sinabi dito, Satan replied. Dala masabi ni Satan, ang reply ni Satan, yes, but Job has good reasons to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. Sino daw ang lahat na nagbigay ng mga bagay na yan? Sino daw nag-iingat sa kanya? Sino nag-iingat sa atin? Pero tanong niya, inong sinabi ni Satan. Ano pang sinabi? But reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. Subukan mong tanggalin lahat ng yan. At isusumpuan yan. Anong sabi ni Lord? All right, you may test him. The Lord said to Satan, do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. Sabi ni Lord, sige, i-allow kita, gawin mo. Pero wag mo lang siyang papatayin. Anong sabi ni Satan? Sabi ni Satan, yes. Sige, pagkakataon ko na to. Di ba? Anong nangyari? Tala niya, sa Ephesians chapter 4, verse 26 to 27, ang sinabi dito, be angry and yet do not sin. And do not let the sun go down on your anger. And do not give the devil an opportunity. Paano magkakaroon ng opportunity ang devil sa atin? Magkakaroon ng stronghold? Sa kasalanan. Sa galit, sa pride, sa selfishness, at sa lahat ng bagay na hindi kaayon-ayon sa Diyos. Pag nagbigay tayo ng kahit katitig na puwang in our barriers, the enemy can see it and the enemy can come in. Amen? Tanda niyo, wag daw natin, do not give the devil an opportunity for them to come. At mostly, ang pinakamadaling bagay na ilatag sa atin ng kaaway is our temper. 'Di ba yung may kumat lang sa'yo, ay grabe, beep, 'di ba? Grabe naman yung anong yan, 'di ba? Talagang magagalit ka agad. 'Di ba kaya nga ang daming road rage na magkakapatay na agad. Anong pinagmulan nun? Wala. Kung sorry po kuya, sorry po. Sige po, okay lang po. Sige po. Next time lang po, mag-ingat na lang po tayo. 'Di ba? O kaya yung madali tayong magalit, yung madali tayong mainis, madali tayong magtampo. That is one of the signs of the threat of the enemy for us. Kayang-kayang sakyan ng kaawayan yung galit mo para mas lumaki yan at magkaroon siya ng stronghold sa iyo. Amen? Kaya darating yung time, ayaw mo na sa church, ayaw mo na sa ayaw mo na. Ang hirap mag-praise kay Lord, ang hirap mag-worship kay Lord, mga kapatid, pag may tao kang kagalit. Amen? Kaya kung may mga ganito tayong bagay sa puso natin, isurrender natin kay Lord and let us not give. Wag natin bigyan ng opportunity yung kaaway na siyang makakilos sa atin. Amen? Hindi lang po sa galit, sa lahat ng kasalanan. Amen? Ano pa? One day, when Job's sons and daughters were feasting of the oldest brother's house. So, nasan daw sila? Nandun sila. Sa Job's sons, daughters were feasting at the oldest brother's house. Sa bahay nung anak niya ni Job. Ano po? A messenger arrived at Job's home with this news. Tara naman, ito na.
Pakibasa po natin. 1, 2, 3, go! Praise God. Isa pa nga po. Isa pa po. Okay, kids, let's go. Okay, 1, 2, 3, sabay-sabay. A messenger arrived at Job's home with this news. Your oxen were plowing, with the donkeys feeding beside them. With the Sabeans raided us, they stole all the animals and killed all the farm hands. I am the only one who escaped to tell you. Praise the Lord. So ano daw yung mga nawala? Yung kanyang mga alagang hayop. Napakadami nun mga kapatid ha. Tala nyo ha, ano pa? While he was still speaking, another messenger arrived with this news. The fire of God has fallen from heaven and burned up your sheep and all the shepherds. I am the only one who escaped to tell you. Now, tingnan nyo po, mag-seryoso po kayo dito ha. Put yourself into the situation of Job right now. That you are a businessman, businesswomen, and now, ngayon yung negosyo mo ng pinagpapala ng Diyos, biglang nawala ng isang iglap. Anong mararamdaman natin? Grabe, sabi ko, ha? Kumbaga kung si Lord dyan, ha? Ha? Tapos hindi lang, may sumunod pa, isa pa. Ano pang sabi? The fire of God has fallen from heaven and burned up your sheep and all the shepherds. Hindi lang yung mga alaga, kahit yung mga tagapagpaalaga. Gano kasakit kay Job ito? Ano ba? While he was still speaking, meron bang isa pa? A third messenger arrived with this news. Ano daw sinabi? 3 bands of Chaldeans raiders have stolen your camels and killed your servant. I am the only one who escaped to tell you. Mayaman si Job. Sobrang yaman ni Job. Yes, you can have the 40 luxury cars. Marami kang pera sa bank mo. Mayroon kang mga Rolls Royce na may payong. Ano? Pero in just a blink of an eye, kayang tanggalin ng Diyos yan. Kayang i-allow ng Diyos na mawala sa'yo yan. Bakit? Mamaya, makikita pa po natin ha. Ano ba? While he was still speaking, sabi ni, ano ba? Another messenger arrived with this news. Your sons and daughters were feasting in their oldest brother's home. Kumbaga kung si Job, di ba? Lahat na nawala na sa kanya halos. Kumbaga isipin niya, ano nakakainin namin ng mga anak ko? Di ba? Yung mga alaga namin nawala na. Nawala na yung mga namin, saan na kami kukuha ng... Di ba? Kung ilalagay natin sarili natin dyan, ano nang mangyayari sa amin yan? Wala na yung namin. Pero hindi, may isa pang dumating. Your sons and daughters were feasting in their oldest brother's home. Ano daw? Suddenly, a powerful wind swept in from the wilderness and hit the house in all sides. The house collapsed and all your children are dead. I am the only one who escaped to tell you. Not just all their possessions, even his family. May natira ba sa anak niya? Wala. Kung ilalagay niyo to sa sarili niyo, kahit isang anak niya, papayag kayo mawala. 'Di ba? Yung may mawala sa ating pamilya na mahal natin sa buhay. Napakasakit 'nun. Napakasakit 'nun. Ano po? Sobrang sakit na para bang hindi mo talaga maintindihan where that pain's coming from. But Job experienced it. In fact, talagang sobrang lala. Super worse than what we experience in this world. Amen? Pero tingnan nyo tingnan nyo, nawala sa kanya. Simula sa Job 13 to 19, oxen and donkeys attacked by stolen by Sabean servant killed, sheep, servants, camels, sons and daughters, died by hurricane, the house collapsed. Ganyang kasagana si Job before. Pero lahat yan nawala in just a blink of an eye. In just one day, mga kapatid. One day lang. Walang isang linggo, walang 2 linggo. Isang araw lang nangyari. Tanggal ang lahat ng nasa kanya.
Pero anong ginawa na Job? Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Kung bakit niya ginawa yon, sign yun ng talagang pagmumurn, talagang sobrang lungkot, talagang sobrang pigati. Anong ginawa niya? He fell to the ground. Ano daw? Nag-worship. Despite in his situations, in hard suffering, in talagang grabing pangyayari sa buhay niya, talagang grabing biglaan eh. Di ba yung kumaga, may wala sa, grabe, ba't naman biglaan, Lord? Di ba? Biglaan niya, hindi mo alam kung saan nagmula yon, kung bakit nangyari bigla. Biglaan talaga sa kanya. Pero ano ginawa niya? Nagpakumbaba siya sa Diyos at sinamba niya ang Diyos. At ano pa sinabi niya? He said, I came naked from my mother's womb. Lord, lumabas akong hubad. Wala akong kahit na anong meron ako sa mundong ito nung ako'y lumabas sa nanay ko. Ano pang sinabi niya? And I will be naked when I live. At mamamatay ako nang wala akong dala. At ano pa? The Lord gave me what I had. Sa'yo nagmula ang lahat ng yan. And the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Grabe. In all of this, Job did not sin by blaming God. Amen? This is what the Lord is telling to us. That everything of what we have in this world, the Lord gave it, and the Lord can take it away. The question is, are we still praise the name of the Lord? Hindi alam ni Job ang reason, pero alam niya ang sitwasyon that the Lord has gave. Lord, sa'yo naman nagmula yan. Yes, that's my family. Yes, that's all of my possessions. That's all of my, yung mga kayamanan. Lahat yan, Lord, sa'yo yan. Sa'yo naman nagmula yan, Lord. And ikaw rin ang may karapatan na kumuha niyan, maging ang buhay ko. I praise the name of the Lord. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Nakukuha po natin. Ito, ano pa? Again. Tala nyo ha, yun yung day 1. Day 1 po yun ha, day 1. May day 2 pa. May another day na mangyayari. Again, there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them to present himself before the Lord. So dumating na naman si Satan. Ano sabi? Satan answered the Lord and said, skin for skin, yes. All that a man has, he will give for his life. Nakalimutan ko ilagay. Meron po diyang isang situation na naman na ipinagmalaki na naman, inulit na naman ni Lord yung sinabi niya do sa una. Sinabi niya, nakita niyo ba? Nakita mo ba kung anong ginawa ni Job? Nakita mo ba ang anak ko? Nakita mo ba? Pinagmalaki na naman ni Lord. At anong sinabi ni Satan? Satan answered the Lord and said, yes. Skin for skin, yes. All that a man has, he will give for his life. However, reach out with your hand now and touch his bone and his flesh, he will curse you to your face. Ngayon, ito na. Yes, nawala mo lahat sa kanya, nawala anak sa kanya, pero subukan mong galawin yung sarili niya, yung health niya. Subukan mo. Isusumpa ka niyan. Now, bakit? Bakit sa tingin mo ganito, mga kapatid? Tanong mo, the enemy, the Satan, is picturing lots of Christians in these days. Na ano daw? That these Christians or this person, they love the Lord because they get something from the Lord. So si Satan, pinipicture niya yung mga ibang Kristiyano, ibang mga tao sa mundong ito, that yes, they are serving of the Lord, but they are after for something. And sinasabi niya ito, subukan mo din gawin kay Job yan. Baka isumpa ka din yan. Isusumpa ka niyan. At anong sabi ng Diyos? Sige. So the Lord said to Satan, behold, he is in your power, only spare his life. Alam mo, inalaw talaga ng Lord. Sige, galawin mo, pero wag mo siyang papatayin.
Ano na nangyari? Then Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with severe boils from the sole of his foot to the top of his head. And Job took a piece of pottery to scrape himself while he was sitting in the ashes. Ano nangyari? Ano nangyari? Nagkaroon siya ng severe boils from the sole of his foot to the top of his head, sumula ulo hanggang paa. Nagkaroon siya ng mga pigsa. Ha? Napakasakit nun, mga kapatid. At sa sobrang sakit nun, sa sobrang hirap nun, Job took a piece of pottery to scrape himself while he was still, napakakate. While he was still sitting in the ashes. Saan daw siya namamahinga? Sa abo. Bakit? Kasi pag every time na natanggil yun sa solid things, talagang yun ay napakasakit, mga kapatid. Ngayon na nangyari? Ito na, yung asawa na niya ngayon. Ano nang sabi ng asawa niya? Then his wife said to him, "Do you still hold from your integrity? Curse God and die." Ha? Amen? Tanan nyo bakit? Kasi si Satan, pag hindi kanya kayang mapiga, hahanap siya ng butas sa pamilya mo. Minsan, pag isa sa atin, tulad ng nangyari sa early churches, si Satan galit na galit sa early churches because bakit? Sapagkat ang first churches na ito, sila Peter, ay talagang the Lord is working talagang very mightily upon these churches. Talagang yung malakaran ng anino ni Peter that time, si Peter naglalakad at yung anino na malakaran ni Peter, yung may sakit, gumagaling. Yung patay nabubuhay. Yung mga bulag nakakita. Talagang napaka-powerful ng churches na ito. Si Peter, wala pang offering wala pang praise and worship. Nag-preach si Peter, 3,000 people naligtas. Talagang si Satan, galit na galit. Si Satan, hindi niya matira sa labas ang churches, saan siya tumira? Sa loob. Saan siya naka-work? Kay Ananias at Sapphira. Ganon din, Ganon din, Do you still hold from your integrity? Curse God and die. Imagine nyo, nakakita ng puwang ang kaaway, kanino? Sa asawa. Ha? Kaya dapat ang marriage, ang center si Lord. Amen? Whatever the situation is, ang center si Lord. Amen? Amen po ba? Dapat ang family, ang center si Lord. Amen po ba? Whether bad situation, good situation, ang center ay ang Diyos. Amen po ba? But he said to her, you are speaking, talagang sabi ni Job, you are speaking as one of the foolish woman speaks. Grabe. Ano po? Shall you actually accept good from God but not accept adversity? Sa mga mababuting gawa lang ba tayo tatanggap sa Diyos? Grabe ang lalim ng wisdom ni Job. Ano po? Ano po? Despite all this, Job did not sin with his lips. Hindi pa rin siya nagkasala. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen po ba? So mga kapatid, tandaan niyo po may mga masasamang mangyayari sa atin, yes. May mga suffering na mangyayari sa atin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mahal ng Diyos at hindi pinaparusahan ka ng Diyos. Hindi. May ginagawa lang pagkilos ang Diyos dahil may plano siya sa iyo at mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Ano ba sinabi niya? Though he slay me, I will hope in him. Nevertheless, I will argue my ways. Ito na. Tanong niyo ang problema na ni Job, hindi yung faith. He 100%, he truly believed. He has a faith to the Lord that there is a God. Talagang sinusunod niya yung mga utos ng Diyos at talaga may takot siya sa Diyos. But this is the problem of the Job. Tell me what have I done wrong? Show me my rebellion and my sin. Why do you turn away from me? Why do you treat me as your enemy? The reason, the biggest problem of Job is not his faith.
it is his why. Bakit? Hindi niya alam. Hindi niya alam, mga kapatid, at alam ko, marami sa atin dito, in this church, that there is sometimes that there is bad situation, worst situation that happens in our life, pero our problem most of the times is our whys. Yung kung bakit hindi natin kasi alam eh. Pero ito na yan, mas lalalim ba tayo? Anong mangyayari? Job has faith, but his problem is his why. Bakit daw? Yet as for me, I know that my Redeemer lives, and at last, He will take His stance on the earth, even after my skin is destroyed. Yet from my flesh, I will see God. Tanan nyo bago tayo pumunta dyan, si Job, mga kapatid, meron siyang malaking pananampalataya sa Diyos. Pero the reason is, yung kanyang bakit kaya niya nakikwestiyon ng Diyos. Nakikita niya po do? Tell me, Lord, what have I done wrong? Show me my rebellion and my sin. Why do you turn away from me? And why do you treat me as your enemy? Ngayon, saan nagkasala si Job ngayon? Sa pangingwestiyon sa Diyos. Hindi niya itinakwil ang Diyos. Hindi niya tinalikuran ang Diyos. Pero saan nagkasala si Job? Sa pangingwestiyon sa Diyos. Amen? Amen? Nakuha po natin? So, tanin nyo Job has faith, but his problem is his why. Sa 19:25-26, yes, as for me, I know that my Redeemer lives, and at last, He will take His stance on the earth, even after my skin is destroyed. Yet, for my flesh, I will see God. Tanin nyo yung faith ni Job. Alam niya that someday, makikita niya si Lord. Ano ba? You can trust God, mga kapatid, without even knowing why. Kahit hindi mo alam kung bakit, magtiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? Hindi mo man alam pa ang nangyayari kung bakit mo pinagdadaanan yung gantong senaryo sa buhay mo, kung bakit nangyayari yung ganto sa pamilya mo, bakit nangyayari yung ganto sa sarili mo, but you can still trust the Lord despite in all of these things. Tala mo, sinabi sa Proverbs 3 verse 5-6, trust in the Lord with all your heart and lead not on your own understanding. Bakit? Bakit our own understanding? Bakit? Kasi sa sarili nating understanding, we cannot reach the understanding of the Lord. Kaya sinabi niya, not to lean to your own understanding, but what? Trust in the Lord with all of your heart. Mga kapatid, hindi mo man alam pa kung bakit ganito ang sitwasyon sa buhay mo, kung bakit may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Pareho sinasabi sa iyo ng Diyos, magtiwala ka lang sa Kanya. Amen po ba? In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang Diyos ang bahala, ang Diyos ang kikilos. Bakit? Magtiwala ka lang sa Kanya. We don't question God. Bakit? The moment that we question God, parang sinasabi natin na mas marunong pa tayo sa plano niya. Pag may masamang nangyari sa atin, Lord, ano ba naman to? Ano ba naman to? Bakit naman nangyari sa atin? No. We cannot question God. We do not have the right to question the Lord of the Lords and the King of the Kings, the one who created the universe. Mamaya mas makikita natin kung paano sumagot si Lord sa tanong ni Job. Ano po? Tanong nyo eto na. Yung kanyang mga kaibigan. Ano po? Now Job's 3 friends heard about all this adversity that had come upon him. They came, each one from his own place. Tignan niya, itong mga kaibigan na ito, grabe ito. Ano? At nagagalak ako dahil walang gantong kaibigan dito sa church. Amen? So tignan niya, si Eliphaz, the Temanite, si Bildad, the Shuhite, and Zophar, the Naamite, the Naamaati, hindi ko mabasa, ano? And they made an appointment together to come to sympathize with him and comfort him. Salamat na lang, walang mga ganyang pangalan dito, no? Ano? Meron ba dito Zophar? may Bildad ba dito? Ano? Salamat na lang. Ano? Tanong niya, ito yung mga kaibigan niya. Si Eliphaz, sin causes suffering, only wicked suffers.
Ito yung sinasabi nila kay Job, Bildad, you must be sinning, the wicked always suffer. So far, you are sinning wicked, short-lived. Tanda nyo, yung tatlong ito, pumunta sila doon. Yes, nag-comfort sila. In fact, talagang pumunta lang sila doon nung una at para samahan lang si Job. Pero the next time, nagsalita na sila. At ano na sila sabi? Kaya ka nagkakaganyan kasi may kasalanan ka. Kaya ka nagdudusa ng ganyan, siguro kasi may kasalanan ka. Amen? Mga kapatid, look at this. Every time that someone, or even in your family, suffers, huwag niyo munang unahan. Na kung bakit sila nagkakaganon kasi may kasalanan sila. Ayos tayo Diba? Diba? Huwag niyo munang uunahan. Because what? Gayahin natin si Elihu. God purifies and teaches. Humble yourself and submit to God. Hayaan yung i-deal nila yung sarili nila kay Lord. Amen? Pero mamaya mas lalalim pa tayo. May ibang angle po ito at mas lalalim pa tayo. John 9 verse 2 to 3, and his disciple asked him, Rabbi, who sinned? This man or his parents that he would be born blind? Ito lang yung sasabi ng mga disciples kay Jesus. Sino nagkasala na itong lalaking ito at yung kanyang mga magulang, ipapanganak siyang bulag. Jesus answered, it was neither that this man sinned nor his parents, but it was so that the work of God might be displayed in him. So, hindi lahat ng suffering or hindi lahat ng pain is caused by what? Sin. Amen? But through what? Minsan, may ginagawa lang talaga sa Lord. At mas makikita natin kung ano yung mga yan. Tala nyo why is there pain and suffering? Bakit ba may pain and suffering despite of our love to the Lord? Nagsisimba naman tayo, Lord. Lord, mahal naman kita, nag-offering naman ako, nagbibigay naman ako, pero bakit may pain and suffering? Tala nyo Number 1 is disobedience. Sometimes, the Lord uses the suffering, the Lord uses the pain, allow them to come into your life because of what? Disobedience. Tanda niya, Then to Adam, he said, because you have listened to the voice of your wife. Kanino daw? Sa mga asawa. Hallelujah. Ano? Kaya mga lalaki, leader, ano? Alam mo? And have eaten from the tree about which I commanded. Kasi kinain nyo pa din. Nakinig ka kasi kay Eva, sabi ni Lord. Dahil nakinig ka kay Eva, na yung pinagbibiling ko na huwag nyo kakainin, kinain nyo. Anong sinabi? You saying, you shall not eat from it. Cursed is the ground because of you. With the hard labor, you shall eat from it all the days of your life. At dahil sa kasalanan iyan, dahil sa disobedience nyong iyan, maghihirap kayo ngayon. Amen? Now, sometimes God allows suffering and pain. Why? Because of the disobedience. Ano ba? For testing and God's glory. Tandaan nyo in this, you greatly rejoice, even though now, for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the proof of your faith, being more precious than the gold, which perishes, though tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Ano ba? Ano ba? God's discipline. So bakit may suffering and may pain na inaano si Lord? Dinidisiplina niya lang tayo. Amen? Tandaan niyo po, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are punished by Him. Tandaan niyo kung bakit minsan inaalaw ni Lord yung suffering and pain? Para ma-realize natin talaga na kailangan natin si Lord. Ano? Yung pagdidisiplina sa atin ni Lord, minsan talaga, aalaw niya talaga na talaga maging hikahos ka. Para matuto mo, Lord, wala na ako eh. O ngayon, tumawag ka ngayon kay Lord. Diba? Samantalang ang tagal-tagal ng inaantay ni Lord yung tinig mo na tawagin mo yung pangalan niya. Bakit? Kasi nga hindi mo na nababanggit eh.
Bakit? Kasi nga ayaw mo na sa presensya niya. So sometimes God allow pain and suffering. Bakit? Dinidisiplina tayo ng Diyos. Amen? At magalak ka, kapatid, pag dinidisiplina ka ng Diyos. Bakit? Mahal ka niya. Amen? Ano ba? Tanda niyo ha? For whom the Lord loves, He disciplines. And He punishes every son whom He accepts. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Amen? So lahat ng magulang, talagang ayaw nila na yung kanilang mga anak mapapahamak. Talagang didisiplinahin ka ng Diyos pag talagang ikaw ay sumusuway sa Kanya. Kaya sometimes, tala nyo, may isang kwento. Sabi, Attorney, sama kayo sa akin sa church. Sabi nung lalaki, huwag kayong mag-alala, pastor, darating tayo dyan. Tapos dumating na naman yung isang araw. Attorney, sama naman kayo sa amin sa church. Sabi nung lalaki ulit, huwag kayong mag-alala, pastor, darating tayo dyan. Ngayon si attorney, nagkasakit. Na-confine sa ospital. Ngayon si pastor, nalaman, ipagpe-pray. Si pastor hindi pa nakakapasok sa pintuan, andun pa lang, tanaw pa lang, nakita ni attorney. Sabi ni attorney, pastor, saan ba yung church niyo? Sasama na ako dyan. Di ba? Di ba? Nakikita niyo po ngayon? Tapos nung gumaling ngayon, nakita ulit, nagtagpo sila ulit, at nung gumaling na, sabi, attorney, magaling na pa pala kayo. Oo, magaling na ako. At tara ka pa, sama pa kayo sa akin sa church. Kayo mag-alala, pastor, darating tayo dyan. Tapos the next time that they met, si pastor na yung nagpipreach sa burol niya. Diba? The Lord disciplines. Kaya sinabi niya, huwag niyong i-take lightly yung disiplina ng Diyos. Habang hindi pa huli ang lahat, habang may biyaya at habag pa ang Diyos, habang umiibig pa ang Diyos sa'yo, huwag niyong i-take lightly ito. Pagdidisiplina ang Diyos, i-grab opportunity niyo ito. Salamat, Lord, dinidisiplina niyo ako ngayon. Ngayon, Lord, attend na ako ngayon talaga. Nga, Lord, magde-devotion na ako everyday. Magpe-pray na ako, Lord. Lord, ilapit mo na ako sa presensya mo. Gusto ko na, Lord, pag talagang every worship time, talagang, Lord, intro pa lang, ramdam ko na yung presence mo. Kung bakit kasi minsan hindi mo maramdaman si Lord? Kasi ikaw naman eh. Ikaw din naman eh. Minsan, kasi isisisi mo eh. Kasi yung song leader eh, pasala-sala sa timing eh. Isisisi mo pala, hindi, doon yung problema. Minsan ang problema, ikaw din. Ha? Kasi bago mag-Sunday mga kapatid, Saturday pa lang, mag-prepare ka na sa spiritual life mo. Para pagdating mo sa Sunday, hindi polluted yung mind mo, hindi polluted yung heart mo. Prepare ka spiritually para pagharap mo kay Lord, ay, ang sarap ng presence ni Lord. Pagpasok mo pa lang sa pintuan, ay ramdam mo na yung presensya ni Lord. Grabe, ang ganda naman ng atmosphere sa church na ito. Bakit? Kasi si Lord free na free pumasok sa'yo. Pero bakit hindi mo maramdaman? Kasi ang daming hindrances, ang daming nagbablocks. Teka, may utang pa akong babayaran sa next week. Paano ka makapokus na ganyan? Di ba? Teka, may ano pa ako, may linis pa ako mamaya. Di ba? Hindi ka makapokus. Bakit? Kasi yung mind mo, yung heart mo, nasa ibang bagay. Pero once that you are in the presence of the Lord, every time that you are in the gathering of the Lord, mga kapatid, ikaw at si Lord lang dapat, wala nang ibang bagay pa. Amen po ba? Hallelujah. Ano ba? Protection from sin. Bakit inaalaw ni Lord yung suffering and pain? Bakit? Para protektahan ka sa kasalanan. Tanda nyo basahin natin to Because of the extraordinary greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself. Tala nyo there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. So sometimes, mga kapatid, inaalaw ni Lord ang pain and suffering. Sometimes inaalaw ni Lord na mawalan ka. Sometimes inaalaw ni Lord na magkulang ka. Pero hindi ibig sabihin na wala is walang provision ng Diyos. Meron, mga kapatid, inaalaw lang ni Lord yan. Bakit? Para hindi ka mag-exalt sa sarili mo. Amen? Kasi pansinin nyo pag lahat nasa iyo na, ang dali mong kalimutan si Lord. Amen? Tala nyo
naranasan ko po before, or yung mga iba, sa Pilipinas, pag sasakay ako ng jeep, dahil jeep lang, wala naman kami sasakay sa Pilipinas eh. At minsan madalang ang jeep, minsan magpe-pray pa talaga ako, Lord, padaanin mo na yung jeep, magpadala kayo ng jeep. Di ba? Kahit sasabit na lang ako, Lord. Kasi malilate na ako sa school. Di ba? So sa mga ganong situations, lalapit ka ngayon kay Lord. Bakit? Kasi nga, wala. Amen? Pero pag meron, minsan nakakalimutan natin si Lord. Kahit pagsakay natin sa bus, ay Lord, salamat, nakasakay na ako sa bus ng ligtas. Alam niyo po ba, ang daming ngayon mga nasa bus na lang, sinasaksak pa. Pero kayo, protected ng Diyos. That's a blessing from the Lord. And you should acknowledge that protection comes from the Lord. And with that, and through that, you are not showing yourself as you're exalting yourself. Bakit? Kasi binibigyan mo ng parangal at sinasamba mo ang Diyos na nag-iingat sa'yo. Amen po ba? So minsan talaga, inaalaw ni Lord yung pain and suffering. Bakit? Para ma-realize natin na kailangan natin si Lord at apart from Him, we are nothing. Amen? So we cannot exalt ourselves na kaya ako may ganito kasi magaling ako eh. Kaya ako naging engineer, kaya ako naging accountant kasi magaling ako eh. Kaya ako naging ganito, kaya ako nagkaroon ng magandang sasakyan ng Rolls Royce kasi pinaghirapan ko yan. Hindi. Ngayon, malalaman mo na ngayon na ang lahat ng mga bagay na yan nagmula lang din kay Lord. Amen? Tanong nyo sa Job, the Lord gives and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Diba? Lahat naman ng yan nanggaling sa inyo eh. Kahit yung mga anak ko nanggaling sa inyo at kayo rin ang kukuha niyan. Purihin ang pangalan niyo. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos. Ano ba? Ito pa, may mga iba pa. Why is there pain and suffering? To mold us. Ang sinabi sa James 1, chapter 2-4, consider it pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So ano daw? To mold us. Ano pa? Sa reward. Blessed is the one who persevere under trials because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano? So, doon sa ating reward. Ano po? Ano ba? Intimacy with God. Gusto ni Lord, maging intimate tayo sa Kanya. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen? Gusto ni Lord, na inaalaw ni Lord yung pain and suffering. Bakit? Para mas mapalapit tayo sa Kanya. Diba, ang sabi nga sa kanta, mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Gustong-gusto ni Lord na kinakanta mo sa Kanya yon. At talagang expect mo na pag kinanta mo yon, may kasunod na. Ano? Talagang itetest ka na ni Lord. Gusto mo ba talagang lumapit sa akin, anak? May testing na kasunod yan. Amen po ba? Talagang, at sabi niya dyan, kailangan natin ng perseverance at endure. Because what? The Lord allow the pain and suffering. Bakit? For us to have an intimacy with Him. Ano ba? For our salvation. Hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Tingnan nyo ha. Anong sinasabi dito? I hand this man over to Satan for the destruction of the flesh. Anong sinasabi dyan? Inaalaw ni Lord minsan na dahil sa katigasan ng ulo natin, dahil sa kasuwailan natin sa Diyos, inaalaw talaga ni Lord minsan na mapalayo tayo sa Kanya. At maranasan natin all of this darkness in our life. Minsan, mararanasan natin yung mga hindi pa natin na-experience before. Magkakasakit talaga tayo, talagang maghihikahos talaga tayo, talagang mapapalayo talaga tayo kay Lord at aayawan talaga natin ng Diyos. Iaalaw ni Lord yan, just like what the prodigal son is. Para saan? So that his spirit may be saved on the day of the Lord. Nang para ma-realize mo na pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala ka din. Na para ma-realize mo na pag hindi present si Lord sa buhay mo, walang kwenta ang buhay. Amen? Nakukuha po natin? Nakukuha po natin? Ano pa? Nahuhubad yung ano ko. Ano pa?
Job's biggest problems is his why. Amen? Tanda niya, I don't deserve to be like this. Kumbaga kasi ganito, may mga situation na minsan hindi natin maintindihan. Lord, bakit ba ako dumaranas sa mga gantong trials and suffering? Mahal naman kita. Hindi ko deserve to, Lord eh. Yan. Diba? Naririnig nyo na yung mga ganyan, diba? Lord, ano yun? Ano yung sin ni Ding Dong Dantes dati? Biolo? Diba yung sa drama? Diba? I deserve an explanation. Diba? Diba? I deserve an acceptable reason. Diba? Si Piolo Pacquiao. Diba? So, kasi minsan talagang si Lord, talagang hindi natin maintindihan eh. Alam mo, minsan si Lord, parang joker. Talagang si Lord, hindi talaga natin maintindihan yung lalim ng kanyang pag-iisip. Pero the reason is, mga kapatid, gusto lang ni Lord na magtiwala tayo sa Kanya. With all our hearts. Kahit sabihin natin hindi natin deserve, who are we to talk to that? Sino tayo para sabihin niyan para sa Diyos? Tayo ay binayaan lang din ng Diyos. At nakasangla ang buhay natin sa kasalanan, sa kamatayan, to eternal suffering, and the Lord just save us. And yet, dinidisiplina tayo ng Diyos. Inaalaw ni Lord yung pain and suffering. Bakit? Mahal niya kasi tayo. Although ayaw ng Diyos na nakikita niya tayo nagsasuffer, nahihirapan, umiyak, pero inaalaw ng Diyos yung bakit? Para mas mapalapit tayo sa Kanya. Bakit? Kasi sino ba ang way lang para sa eternal life? Sino ba ang way para makasama natin siya habang buhay? Ang gusto kasi ni Lord, ayaw niya lang tayo magstay dito sa mundong ito o ayaw tayo mapalayo sa Kanya eternally. Ang gusto ni Lord, makasama Kanya eternally in heaven. Amen. Hallelujah. Tala niya, ano ba sinabi? Job 38, then the Lord answered Job from the whirlwind and said, who is this who darkens the divine's plan by word without knowledge? Tala niyo, sumagot na si Lord. Ito na, sumagot na si Lord. Ulitin ko po Answered Job from the whirlwind. Saan daw? Whirlwind. And said, who is this who darkens the divine plan by word without knowledge? Kumbaga, tanong nyo Teka lang. Kumbaga ganito, sinasabi ni Lord dito, kung babasahin natin yung simula 38 hanggang 40, ang sinasabi dito ni Lord, hindi sumagot si Lord ng Job, alam mo kung bakit ka nagkakaganyan? Kasi ganito, lumapit sa akin si Satan, ganito ang ginawa, nag-uusap kami, inalaw ko. Hindi ganun ang sinabi ng Diyos. Anong sinabi niya? Job, explain to me. Paano sumisikat ang araw? Explain to me. Paano nagbibigay ng liwanag ang araw? Explain to me. Paanong umiikot ang mundo? Explain to me. Paanong nagkakabunga ang puno? Anong sinabi ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos, hindi sinagot ng Diyos si Job doon sa tanong niya. Anong ginawa niya? Ipinakita niya kung sino siya. That Job, you cannot question me. Bakit? Because your understanding cannot reach the limit of mine. Amen? Paano mong ngayon, tanong nyo nung talungin ng Diyos yun, ang sabi ni Job, oo nga no. Paano nga tumatakbo ng mabilis yung mga hayop? Paano nga nabubuhay yung mga hayop? Paano sumisibol yung mga halaman? Oo nga no. Yun nga, yung mga bagay na yun, hindi natin ma-explain. How come? How much more? Can we explain the knowledge and the wisdom of the Lord? Paano natin maki-question yung plano ng Diyos kung sa mga bagay na yon? Kaya pag may problema tayo mga kapatid, tignan niyo yung kalangitan. Paano nagagawa ng Diyos na yung mga ulap na yon magstay sa langit? Paano nagagawa ng Diyos na yung even yung mga ibon, alam nila pag taglamig na, lilipad sila somewhere? Di ba? Paano nagagawa ng Diyos yung mga yon? That is the sovereignty of the Lord. And that is our God, mga kapatid.
And now that Job received that from the Lord, nakausap niya ang Diyos, sumagot na ngayon kasi ang Diyos eh. Kasi tala niya, si Lord pag nakipag-usap ka sa kanya, hindi pwedeng si Lord hindi tutugon. Tutugon si Lord at sasagutin ka ng Diyos. Sumagot sa Diyos, Lord, ang sabi ng Diyos, ito ako, Job, and you cannot understand my thoughts. Just trust in my plan. Amen? Nakukuha po natin? Tandaan nyo, now, tighten the belt on your waist like a man, and I shall ask you, and you inform me. Tandaan nyo, where were you when I laid the foundation of the earth? Nasaan ka nung nilikha ko ang mundo? Wala. Baka inuutot ka pa lang ng nanay mo noon. Amen? Nakuha po natin? Tell me if you have understanding. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin, nasaan ka nung ginagawa ko mundo? Paano ko ginawa yung mundo? Sabi ni Job, oo nga, no? Then the Lord answered Job from the whirlwind and said, now tighten the belt of your waist like a man. I will ask you, and you instruct me. And will you really nullify my judgment? Sabi ng Diyos, will you condemn me so that you may be justified? Kasi ang sinasabi lagi ni Job, Lord, bakit ko ba ginagawa to? Lord, wala naman akong kasalanan. Yun yung battle nila ng mga kapatid ng mga kaibigan niya. Ang tagal nila nag-argue. Na talagang si Job dinidepensa niya. Hindi. Wala talaga akong kasalanan. Hindi ko alam kung bakit ko nararanasan itong mga ganito. Lord, bakit ko ba nararanasan yung mga ganito? Maingat naman ako, Lord. Nagsa-Sunday naman service ako. Nag-worship naman ako. Nagde-devotion naman ako. Maaring yes. You are faithful to the Lord, but doesn't mean that you are faithful to the Lord. You're exempted ka na sa suffering and pain and trials. Bakit? Kasi the Lord allows it because He loves you. Amen? Naintindihan natin? Or do you have an arm like God and can you thunder with a voice like His? Tanan niyo kung paano sumagot ang Diyos, Hindi niya pinaliwanag. Kasi ganito yung proseso, Job. But what did God say? I am the Lord. I know what I am doing. Amen? Now that we know, how can we question God now? Diba? Minsan talaga, madali nating ma-question si Lord pag mga talagang grabing mapapait na kapaghihatayan na nararanasan natin. Lord, bakit ganito yung family ko? Amen. Lord, bakit ganito kami? Bakit, Lord, ganito yung nararanasan ko? Just trust in the process of the Lord. Why? Because the Lord is working. The Lord is working. Ano ba sabi? Malapit na po tayo matapos. Malapit na po tayo matapos. Then Job replied to the Lord, I know that you can do anything and no one can stop you. Sumagot na si Job. Anong sabi ni Job? Lord, alam ko na kaya mong gawin ang lahat ng bagay at walang makakapigil sa'yo. Matatapos na po tayo. You ask, who is this that question my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I know nothing about, things for too wonderful for me. Ano pa? I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. I take back everything I said, and I sit in the dust and ashes to show my repentance. Now this is what the thing is. Job realized that he committed sin from questioning the Lord. Sapagkat sabi niya, alam mo, but now I have seen you with my own eyes. Lord, mas napatunayan ko na hindi kita dapat questionin. Ang sabi ni Job, I take back everything I said, and I sit in dust and ashes to show my repentance. That is the best things to do whenever we realize we committed sin. The first thing that we should do, we should act is what? Repent to the Lord. The first thing
the first steps that we can do para tayo ay makalapit muli kay Lord, ano? Repent and turn away to your sin. Amen? Ano pa? So take 7 bulls and 7 rams and go to my servant. Tanong nyo hindi lang yun ginawa ng Diyos. Mas binigyang pinagtanggol din ni Lord si Job at kinausap niya yung mga kaibigan ni Job na ito na mga magsasabi na ito'y ganyan. Yung mga nang-judge, ano po? So take 7 bulls and 7 rams and go to my servant Job and offer a burnt offering for yourself. Kinausap ni Lord yung mga kaibigan ni Job, my servant Job will pray for you. Imagine? Of course, offend si Job. Pero despite that, dahil nagrepent si Job, hindi na mahalaga kung galit siya, pinatawad niya na rin yon. Kaya anong ginawa? Imbis na mag-retaliate pa siya sa mga kaibigan niya, imbis na magtampo pa siya doon, anong ginawa niya? My servant, what? Will pray for you. And I will accept his prayer on your behalf. I will not treat you as you deserve, for you have not spoken accurately about me as my servant Job has. Ano niya? When Job prayed for his friends, for the Lord restored his fortunes. Ano daw nangyari? After that Job forgave, after that Job acts the repentance, after that repentance happened, after that repentance happened, dahil si Job nakapag-repent, nagtiwala muli sa Diyos, naunawaan niya ang plano ng Diyos. Anong sabi niya? The Lord restored his what? Fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Mga kapatid, buwan na ng November ngayon, may December pa. The Lord is speaking to us and the Lord is telling to us, just trust in His process. Manatili tayo nasa kamay niya, manatili tayo sa presensya niya, manatili tayo nagtitiwala sa Kanya, despite of our situation, of our hard times, manatili tayo sa Kanya, nagtatapat sa Kanya, and the Lord will give us what? Twice as much as before. Amen? Kaya darating ang 2026, haharapin natin itong twice na ito. Bakit? Kasi naturuan tayo ng Diyos magtiwala sa Kanya. Amen? Nanatili tayo sa presensya niya. Nanatili tayo nag-umiibig sa Kanya. At patuloy tayo nagtatapat sa Kanya. Kaya anong gagawin ng Diyos ngayon? Ang lahat ng nawala sa atin, ang lahat ng tinanggal ng kaaway sa atin, ibabalik niya doble. Hallelujah! Hallelujah! Amen po ba? Malakas na palakpak para sa Diyos. Amen po ba? Tara nyo, so the Lord blessed Job in the second half of his life even more than in the beginning. Mas grabe pa sa una. For now, he had 14,000 sheep and 6,000 camels, 1,000 teams of oxen, and 1,000 female donkeys. He also gave Job 7 more sons and 3 more daughters. Ang lahat ng nawala, si Lord, inaalaw lang ni Lord yan. Si Lord ang nagbibigay. Si Lord ang nagbibigay at si Lord lang din ang kukuha. Kaya purihin ang ngalan niya. Amen? Ano ba? Sabi sa Psalms 27, matapos sa malapit ang sinabi sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord. Now what is the wait? Mga kapatid, wait is part of the endurance. Amen? Part of the endurance. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Tala niya, sabi pa dito, yet those who wait for the Lord, wait na naman, will gain new strengths. May promise they will mount up with the wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. Amen? Yung lahat na nag-i-endure, lahat na nagwe-wait, ibabalik ng Diyos ang lahat sa Kanya. Yung lahat ng nawalang lakas, lahat ng nawalang bagay, ibabalik ni Lord doble. Amen? Tanan niya, bigyan ko ng example to. This is the eagle. And the Lord, inaano tayo na yung characteristic ng eagles, ano? Tanan niya, what is this eagle is like?
Etong eagle na ito, ginagawa nila yan pag nagko-courtship sila. Makapanood niyan pag lagi kayo nanonood ng mga Animal Planet, di ba? Makikita, makapanood niyan. Mga paborito kong panoorin niyan, mga ganyan. Di ba? Yung sa Netflix, may mga animal dyan, Our Planet, ano? Ginagawa nila yan. Bakit? Yan yung ginagawa nila para sila'y magliligawan. Ngayon, tetest ng babae ngayon, yung lalaking eagle, kakapit siya doon, ano mangyayari? Siyempre, ma-out of balance sila. Babagsak sila ngayon, at pagdating doon sa pinaka-bottom, saka sila maghihiwalay at lilipad sila ulit. Bakit ganon? Tanong niya, the Lord is teaching us in this way. Bakit? Kasi yung babaeng eagle, gusto niyang i-test yung loyalty ng lalaki. Na despite in these sufferings, nakakatakot, trials, struggles, bibitaw ka ba sa akin? And when that woman proved that this man will not let go, they will fly together as partner. Ngayon, ano yung pinapakita sa atin ng Diyos? Ang sinabi ng Diyos, anak, cling to me until the end. May trials, may suffering, may struggles, pero I want you to hold until the bottom. Gusto kong patunayan yung pananampalataya mo sa akin. At sa huli, magsasama tayo habang buhay. Tumayo nga po tayong lahat. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit. Now that you know, maybe there's times that you question the Lord, or maybe there's times that you don't understand what's the situations in your life or in your family. Maaring may mga bagay ka, mga kapatid, hindi ko alam. Maaring may mga sitwasyon ka na pinagdaanan o pinagdadaanan ngayon na maaring hindi mo maintindihan. The Lord wants you na lumapit sa Kanya sa oras na ito. Kausapin mo siya ngayon. Sabihin mo kay Lord, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Magpasalamat ka sa pain and suffering. For this is the way of the Lord, for you to be molded, for you to strengthen, for you to be blessed. At kung may mga times na na-question mo ang plano ng Diyos, na-question mo si Lord, ask for forgiveness for you committed sin for the Lord. Hallelujah. Sige, church, continue to pray. Pray to our living God. Manalangin tayo sa Diyos natin buhay. Hallelujah. Father God in heaven, we want to thank you, O God, in this morning. Thank you, Lord, you remind us that suffering and pain is not for us to be condemned. Hindi dahil ayaw mo kami, kung hindi dahil mahal mo kami. Salamat, Lord, may mga bagay na hindi kami maintindihan man. Ngunit alam mo ito. May mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Pero alam mo ito. That is why, Lord, patuloy ko ipinapanalangin ang lahat sa amin. Daraan man sa suffering and trials, sa pain, may mga pagsubok, may mga sakit na mararanasan. Pero Lord, we pray and we ask for you to strengthen us. For you to remain in us. And to fill us more of your presence. Because Lord, we acknowledge that apart from you, Lord, we are all nothing. Wala ang bagay na lahat dito sa mundong ito kung wala kayo sa buhay namin. Dahil ikaw, O Diyos, ang lahat-lahat sa amin. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin. Inilalapit namin ang buhay namin, ang aming mga sarili ngayon sa iyong araw na ito.
be the center of our life, be the center of our family, and be the center of this church. Continue to strengthen us, to mold us, to test us, Lord. At alam namin, Panginoon, that after all of this pain, suffering, trials, and challenges, there will be blessings. Salamat po, Panginoon. Handang-handa na kaming harapin, O Diyos, ngayon pa lamang. Panginoon, ang araw mo hanggang sa 2026, Lord, basta kasama ka namin. Kaya Lord, patuloy kang manatili sa buhay namin. At patuloy mo kaming pagpalain, maging ang iglesyang ito, maging ang aking mga kapatid dito, O Diyos. Pagpalain niyo po kami lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Malakas po na palakpak kay Lord, mga kapatid.